Naku, mga Kamaritan TV, sabugan tsismis sa part 5 na ito. Nagkamali ng binangga si Katrina nang akalain niyang si Dr. Rafael ang babaerong manliligaw ni Nika sa coffee shop, habang inis na inis din niyang sinupalpal ang ex niyang si Xavier. Pero ang pinakamalaking plot twist na gabi, ang dating desperadang humahabol kay Xavier na si Eliza, girlfriend na ngayon ng sarili niyang kapatid na si Gabriel. Ano na naman kayang klaseng circus ang meron sa pamilyang ito? Sabay-sabay nating tunghayan. Papasok na ang dalawa sa mall nang muling tumawag ang ama ni Nika at dinecline lang niya. Sinagot mo sana. Ayokong pagalitan ka ni Tito mamaya, ani Katrina. Hayaan mo. Muling tumunog ang phone, kaya inagaw na ni Katrina at sinagot ang tawag. Pagkatapos ay inilapit niya iyon sa tenga ng kaibigan. Kahit halata sa mukha nitong ayaw kausapin ng ama, ay wala na ring nagawa. Hello? Naririnig mo ba ako? Umuwi ka? Ngayon din. Utos ni Manuel sa anak. Hinawakan ni Katrina ang balikat ng kaibigan. Alam niyang magmamatigas ito kaya inunahan na niya. Sa susunod na lang tayo mag-bonding. Tara, ihatid na kita. Magta-taxi na lang ako. Tanggi ni Nika. Ayaw niyang baka may kung anong sabihin ng ama sa oras na magharap ang dalawa. Hindi na rin nagpumilit si Katrina at hinatid na lamang niya ito sa tabi ng daan para mag-abang ng masasakyan. Maya-maya pa ay nakasakay na ito at binayaran na niya ang pamasahe nito kahit tumanggi si Nika. Pag-andar ng taxi ay tumuloy na si Katrina sa mall. Wala naman siyang gustong bilhin, pero dahil nandoon na rin naman siya, ay susulditin na niya ang oras. Hindi niya rin gustong umuwi agad at baka magkaharap na naman silang dalawa ni Bea. Mga bandang hapon, 3:00 ay tumawag si Nika. Hello? Nasaan ka? Pwede mo ba akong sunduin? Dito. Bakit? May nangyari ba? Nahihimigan ni Katrina kasi sa boses nito ang inis. Si Daddy kasi. Kaya niya pala ako pinapapunta sa bahay ay gusto niyang i-meet ko yung lalaking natitipuhan niya para sa akin. Ano? Sige, pupuntahan kita ngayon. Makalipas ang ilang minuto ay kasama na ni Katrina si Nika na tanihimik lang sa passenger seat. Anong gagawin mo? Tanong ni Katrina habang nagmamaneho. Para namang maiiyak si Nika habang nakatungo ang ulo. Ayoko talaga pero kapag hindi ko raw sinipot yung lalaking tinutukoy ni Daddy, di na niya babayaran ang hospital bill ni Mommy. Bakit? Anong nangyari kay tita? Dahil 2 taon siyang nawala, ay wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Nagkasakit si Mommy nung 1 taon pa. Pag-amin ni Nika. Kaya napilitan kaming ibenta ang bahay. Saglit na lumingon si Katrina. Kung ganoon, ay saan ka tumutuloy kung hindi ka naman nakatira sa bahay ng daddy mo? Nagdodorm ako. Humigpit ang hawak ni Katrina sa manibela. Kung ganoon, ay, ako na bahala sa gastusin sa ospital para. Wag na. Tanggi agad ni Nika. Nahihiya akong tumanggap ng tulong mula sa'yo. Ba't ka naman mahihiya? Hindi ka na iba sa akin. Ngumiti si Nika sa hinawakan ng isa nitong kamay. Huwag kang mag-alala. Magsasabi naman ako pag nahihirapan na ako. Napahinga na lamang si Katrina sa katumango. Hindi na ito pinilit. Alam naman niyang kaya nito. Pero hindi lang niya maiwasang mag-alala dahil si Nika ang tipo ng taong ikinukubli ang hirap na nararamdaman sa pamamagitan ng ngiti. Makaraan ng ilang sandali ay nagtanong si Katrina. So, talaga makikipagkita ka sa lalaki? I mean, yung gusto ni Tito para sa'yo? Tumango si Nika. Actually, ilang buwan na rin siyang nanliligaw sa akin pero saka siya umiling-iling. Hindi ko talaga siya magustuhan. Bakit? Anong problema sa kanya? Curious na tanong ni Katrina. Tumagilid ang noo at ulo ni Nika. Tila hirap sabihin na napapansing mali sa lalaki. Wala naman, as a matter of fact, ay okay naman siya. Lagi akong pinapadala ng bulaklak sa gift pero ewan, ani ang nahihirapang ipaliwanag ang kutob na nararamdaman. May naririnig kasi akong bali-balita tungkol sa kanya. Gaya ng ano? Ang sabi ng iba ay may girlfriend ito. May narinig din ako may nililigawan. Basta, hindi maganda naririnig ko tungkol sa kanya. Napapailing si Katrina. Hindi makakabuti sa yung lalaking ganyan. Dapat ngayon pa lang ay bastidin mo na siya. Ginawa ko na ilang beses pero dahil suportado siya ni Daddy at galing pa sa mayamang pamilya, kahit anong paliwanag ko, ayaw pa rin akong pakinggan. Humigpit ang hawak ni Katrina sa manibela. Then, tutulungan kita. Ako nang haharap sa lalaking yon. Pero, bakas ang pag-aalala sa boses ni Nika.
Lumingon si Katrina na nakangiti. Don't worry, ako nang bahala, Katrina. Ayoko madamay ka. Hindi naman, tutulungan na kita. Kahit magalit si Tito at di nabayaran ng ospital ni Tita, ay ako nang sasagot. Huwag ka nang tumanggi. Mas lalo ka lang mahihirapan kung hahayaan mong kontrolin ni Tito ang buhay mo. Napangiti si Nika. Salamat. Ani yang emosyonal na. Paano na lang ako kung wala ka? Sobrang hirap ng buhay nung 2 taon kang nawala. Wala akong mapagsabihan ng problema dahil ayoko makadagdag sa iisipin ng iba. Inabot ni Katrina ang buhok nito sa kamarahang hinaplos. Huwag kang iiyak. Hindi mo kailangang iyakan ng pagtulong ko sa'yo. Ngunit huli na para roon dahil tuluyan ang pumatak ang luha sa mga mata ni Nika. Itinoon naman ni Katrina ang atensyon sa daan. Kahit may namumuong luha sa mga mata, ay hindi naman niya hinayaang tumulo. Kailangan magmukha siyang matapang sa harap ng kaibigan. Makaraan ng ilang sandali ay narating na nila ang coffee shop kung saan makikita ang dalawa. Palubog na ang araw ng sandaling iyon. Kulay kahel ang langit at kay gandang pagmasdan ng mga ulap. Pero sa sandaling iyon, hindi man lang iyon na-appreciate ni Katrina. Lumabas siya ng kotse at sumunod naman ito. Naglakad silang dalawa papasok, pero biglang umatras si Nika at nanatiling nasa labas. Bakit? Nakita ko siya. Ayokong tumuloy at baka kulitin na naman niya ako. Nilibot ni Katrina ang paningin sa loob. Sino sa kanila? Maraming customer pero iilan na ng lalaki kaya hindi siya mahirapang tukuyin kung sino sa mga ito ang lalaking tinutukoy ng kaibigan. Iyon o. Sabay turo sa lalaki nakaupo sa 2 table, ang layo mula sa kanila. Sinundan ni Katrina ang tinuro ng kaibigan sa tumango. Sige, ako nang bahala sa kanya. Hintayin mo ako sa kotse. Di ako magtatagal. Okay, panonoorin ko kayo. Para if ever na may mangyari ay darating agad ako. Ani Nika, saka naglakad pabalik sa sasakyan. Samantalang si Katrina ay lumapit sa table kung nasaan ang lalaki. Walang ano-ano ay naupo siya sa katapat nito. Akmang magsasalita ng mamukhaan nito. Ikaw? Hindi niya inasahan na ang lalaking ikinukwento ni Nika ay walang iba kundi ang doktor na si Dr. Rafael. Nagtaas ng kilay si Dr. Rafael sa biglang pagsulpot ng dating nobya ng pamangkin. Kasalukuyan siyang abala sa pag-reply ng message nang bigla itong naupo sa harap niya at nagtaas ng boses. May kailangan ka, Miss Salvante? Tanong niya matapos ilapag sa table ang cellphone. Napakurap si Nika. At si Katrina. Ang tapang na itinayo niya kanina ay biglang nawala. Anong kailangan mo sa akin? Tanong muli ni Dr. Rafael. Bahagya nadagdagan ng iritasyon ng sandaling iyon. Natauhan si Katrina. Muling bumalik ang tapang. Hindi ko alam. Nasa kabila ng busy schedule ng isang doktor ay may oras pa pala itong makipag-date. Napakunot noo si Dr. Rafael. Naguguluhan sa sinasabi nito. Anong klaseng language ba yung sinasabi mo di ko maintindihan? Sarkasmo niyang sabi. Ngayon ay nagmamaang-maangan ka pa. Saka si Katrina pagak na natawa. Now, I know. Magtiyuhin nga kayo ni. Bago pa man ni Katrina matapos ang sasabihin, ay biglang hinablot ni Nika ang braso niya sabay hila. Katrina, anong ginagawa mo? Bakit? Naguguluhan niyang tanong. Dahil sa may kaliitan ng katawan at height ni Nika kaya para siyang nakakubli. Tila ginawang taguan ang katawan ng kaibigan. Pagkatapos ay sumilip. Tinitingnan ng lalaki sa table sa muling binalik ang tingin sa kaibigan. Pero kasi, sino yung kausap mo? Rumihistro ang pagtataka sa mukha ni Katrina at napagtantong nagkamali siya. Hindi ba siya yung tinutukoy mo? Umiling si Nika. I don't know him. Bigla nawala ng kulay ang mukha ni Katrina. Kung ganun, ay sino tinuturo mo kanina? Ayun o. Saka tinuro ang lalaking nasa dulong table. Hindi mo ba siya napansin? Tinitigan niya ang tinuro nito sabay iling. Hindi. Sa kanya naalala na may dumaan palang waiter kanina. Kaya hindi niya napansin. Samantala si Dr. Rafael na kanina patahimik na nanonood sa kanila ay sa wakas lumapit. Miss Salvante. Sa pagtawag nito ay biglang nanigas sa kinatatayuan si Katrina. Ang iyang nararamdaman ay umabot na sa mukha. Gustong gusto niyang lumingon pero hindi niya magawa. Hanggang sa muli siyang tinawagan ni Dr. Rafael. Miss Salvante. Doon tuluyang humarap si Katrina. Biglang tumunog ang cellphone ni Nika. Dahilan para mapalingon ng mga customer sa paligid maging si Paolo. Ang manliligaw niyang ilang beses nang binasid pero ayaw pa rin sumuko. Mabilis naman siyang nagtago sa likod ni Dr. Rafael dahil masigit na makakapagtagpo ang kanilang mga katawan. Pagkatapos ay kinansel ang tawag, ngunit sa halip na tumigil ay muli itong tumawag. Ano ba? Ba't ba siya tumatawag? Pigil ang inis niya para hindi mapansin ito.
Lumingon si Dr. Rafael. Tiningnan ng dalagang nagtatago sa kanyang likod. Anong ginagawa mo? So sorry. Ani Nika, natatarantang i-decline ng tawag ngunit sa halip ay na-accept niya. Hello. Boses ni Paolo sa kabilang linya. Wala nang nagawa si Nika kundi ang sumagot. Hello? Bulong niya. Iniiwasang mapansin nito na naroon lang sila. Nasaan ka? Tanong ni Paolo. Huminga muna na malalim si Nika. Kinakalma ang sarili upang hindi ito mabisto. Sorry, pero bigla kasing sumama ang pakiramdam ko kaya mula sa dulong table ay tumayo si Paolo. Nasaan ka ngayon at pupuntahan kita? Magdadala ako ng gamot. No need. Sige. Ibababa ko na to. Pagkatapos ay saka siya yumuko. Inilevel ang taas sa table para makapagtagpo sa binata. Saka siya unti-unting naglakad ng nakayoko palabas ng coffee shop. Inakala niyang makakaalis siya nang hindi napapansin pero bago siya makalabas ay tinawag na siya ni Paolo. Nika, saka naglakad palapit. Akala ko ba'y masama ang pakiramdam mo? Napunan ni Katrina ang kakaiba nitong tono kaya mabilis siyang kumarang sa gitna. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Tumilim ang ekspresyon ni Paolo. At sino ka naman? Taas noon na lumapit si Katrina. Nakipagtagisan ng matalim na tingin. Ako? Tinatanong mo kung sino ako? Ako lang naman ang kaibigan niya. Natawa ng pagak si Paolo. Ikaibigan ka lang naman pala. Saka ito hinawi na muntik ng ikatumba ni Katrina. Ang mga customer na nanonood ng sandaling iyon ay napareact at may iba pang napahiyaw. Si Dr. Rafael na nanonood ay umabante palapit. Ngunit ang makitang agad naman, nakabawi si Katrina ay hindi na siya lumapit. Walang yaka. Sigaw ni Nika. Wag mo siyang sasaktan. Akmang susugurin nito nang pigilan siya ng kaibigan. Tama na, umalis na lang tayo rito, ani Katrina. Kahit gusto niya itong patulan ay hindi na lamang niya ginawa. Nakakahiya na rin kasi sa mga customer na naroon. Naglakad sila palabas nang magsalita si Paolo. Sasabihin ko to kay Tito Manuel. Natigilan si Nika, biglang kinabahan. Dahil sa oras na malaman ng kanyang ama nangyari ngayon, ay paniguradong manganganib ang buhay ng ina. Umaasa siya sa pera ng ama upang madugtungan pa ang buhay nito. Wag mong pansinin, ako nang bahala. Pulong ni Katrina, kaya nabuhayan si Nika dahil alam niyang tuto pa rin ito ang binitiwang salita. Tuloy-tuloy silang palabas ng coffee shop hanggang sa makasakay sa kotse. Lumingon si Katrina at nakahinga ng maluwag dahil hindi sila sinundan ni Paolo. Pero mula sa floor to ceiling window glass ng gusali ay nagtagpo ang tingin nilang dalawa ni Dr. Rafael. Nabigla siya, ngunit hindi naman magawang alisin ang tingin. Kahit may kasama na ito sa table, ang tingin ay nananatili sa kanya. Kung hindi pa siguro siya tinawag ni Nika, hindi siya makakabitaw sa titig. Okay ka lang, Katrina? Sinong tinitingnan mo? Umiling si Katrina sa kabiluhay ang makina ng sasakyan. Wala. Pagkatapos ay nagmaneho na paalis. Samantalang sa loob naman ng coffee shop ay may galang na pinapaalis si Paolo matapos ang nangyaring komisyon. Ba't ako aalis? Hindi naman ako na nag-umpisa. Depensa nito sabay turo sa table kung nasaan si Dr. Rafael. Kung paaalisin niyo ko, dapat siya rin. Nabaling ang tingin ni Dr. Rafael. Ganoon din ang ginawa ng kararating lang at walang kamuang-muang na si Marco. Uy, ano nangyari? Tanong nito pero hindi siya sinagot ng kaibigan. Ang dalawang staff ay nagkatinginan. Hindi malaman ang gagawin kung paaalisin din ba nila ang isa pang customer. Ano bang problema? Problema niya. May isang customer sa malapit na nagsalita. Idadamay pa. Yung wala namang ginawa. Tama. Tugon na kasama nito hanggang sa unti-unti nang umingay sa paligid. Tinabla ng hiya si Paolo at tinakpan ng kamay ang mukha pagkatapos ay dali-daling umalis. Nakasunod ang tingin ng ilang customer maging si Marco na muling pinalikan tingin sa kaibigan. Ano ba talagang nangyari? Baka gusto mo naman i-share. Isang matalim na tingin ang pinukol ni Dr. Rafael. Tahimik ka o aalis ako? Tumabang ang ekspresyon ni Marco saka ay tinuturo-turo. Kaya ka single eh. Ang sama talaga ng ugali mo. Saka siya natawa ng pagak. Joke lang naman. Parang di na mabiro. Matapos ay tinapik-tapik ang balikat nito. Huwag ka na magalit, okay? Anong drinks ba ang gusto mo? Libre ko na. Ewan ko sa'yo. Ani Dr. Rafael, sabay tayo. Aalis na siya dahil nasasayang lang ang oras niya sa paghihintay ritong dumating. Humabol naman agad si Marco. Ay, sandali lang naman. Ang bilis mo magtampo sa para lang sa babae. Tumigil sabay biglang lingon si Dr. Rafael. Titigil ka? O hindi? Naiiling na kumamot sa likod ng ulo si Marco.
Hindi niya maintindihan kung bakit mainit na naman ang ulo ng kaibigan. Oo, suplado ito. At mahilig mambara pero alam niya kung talagang wala na ito sa mood. Kaya dapat na siyang tumahimik. San mo pala gustong kumain? Habol niya rito. Pilit sinasabayan na mabilis nitong lakad. Wala nang oras. Babalik na lang ako. Ani Dr. Rafael. Napatingin naman si Marco sa suot na relo sa siya napangiwi. Dahil mag-5:45 na, kailangan na nitong bumalik sa ospital. Mag-drive-thru na lang tayo. Akin na yung susi, ako na magmamaneho habang kumakain ka. Sabay lahat ng kamay sa harap nito. Huminga na malalim si Dr. Rafael bahagyang naibsan ng inis na nararamdaman. Paano ang kotse mo? Balikan ko na lang. Wag na, ayos lang ako. Tatanggi na dapat siya nang ipasok ni Marco ang kamay sa bulsa niya. Sabay kuha ng susi ng kotse. Ang kulit! Natawa naman si Marco. Kung di ako makulit, wala ka sanang kaibigan ngayon. So galing mong yan, di ka talaga Hinilamos ni Rafael ang kamay sa mukha nito. Dami mong sinasabi na sasayang oras ko. Saka binilisan ang lakad. Tumakbo naman patungo sa driver's seat si Marco para buhayin ang ganang makina ng sasakyan. Baka uminit na naman ang ulo nito kapag papagal-bagal siya. Pagkatapos mag-seatbelt ni Rafael ay nagmaneho na siya paalis sa lugar. Habang nasa daan ay hindi maiwasang magtanong ni Marco. Nakasalubong ko nga pala yung dating girlfriend ni Xavier. So, walang kabuhay-buhay na komento ni Dr. Rafael. Baka lang kasi, di mo kilala. Sa pagkakaalam ko, ay nakidnap siya. Buti naman, at mukhang nakabalik na siya sa pamilya niya. Alam ko, nagpa-check up siya sa akin. Saglit na lumingon si Marco. Tapos, di ba awkward? Kasi nga dapat ay iyon ang. Saka siya tumikim. Nakidnap siya tapos pagbalik niya, ikakasal na pala siya sa kanyang boyfriend. Tapos ang soon-to-be bride ay yung kapatid niya ba. Wala naman akong kinalaman sa kung anong nangyayari sa kanila. Nasa kanya na ako, idadamay niya ako sa sama ng loob niya kay Xavier. Dinamay ka ba? Curious na tanong ni Marco. Nangalumbaba. Si Rafael saka tumingin sa labas ng kotse. Ewan, paano di mo alam? Tinarayan ka or ang ingay? Ani Rafael sabay pikit. Malayo pa ba tayo? Tumahimik na lamang si Marco at nagmaneho patungo sa malapit na drive-thru resto. Na maka-order ng pagkain ay sakalang ng bulat ng mata si Dr. Rafael. Umayos ng pagkakaupo saka naghintay. Makalipas ang ilang sandali natanggap na nila ang pagkain saka muli nagmaneho si Marco habang siya naman ay kumakain. Buti na lang talaga. Di pa ganun matraffic. Saka ito nilingon na nagtanong. Masarap ba? Kumakain kasi ito ng burger. Masarap pero wag kang umasang susubuan kita. May kamay ka naman. Pero nagdadrive ako. May halong tampong sabi ni Marco. Di mamaya ka kumain. Di ka naman buong gabi magmamaneho. Pumalatak si Marco. Di talaga ako makalukot sa'yo, no? Ang hirap mong pakiusapan. Paano ka kaya magkaka-girlfriend yan kung di ka madaan sa lambing? Para naman walang narinig si Dr. Rafael ay tuloy lang sa pagkain. Nailing na lamang si Marco at hindi na ito inistorbo hanggang sa makarating sila sa ospital. Pasado 8:00 nang hinatid ni Katrina ang kaibigan. Pagkatapos kasi nilang kumain, ay tinuloy na nila ang naudlot na pagpunta sa mall. Pagkababa ni Nika ay ibinigay niya ang mga pinaliit sa sinabi kasi alam kong tatanggi ka. Hindi ba to para sa'yo? Umiling si Katrina, sa'yo yan. Di ko lang sinabi kasi, yun nga, alam ko, tatanggi ka. At hindi nga siya nagkamali dahil balak nito ibalik ang inabot niya mga paper bag. Hindi ko to matatanggap, ang dami nito. Pero itinago lang niya ang kamay sabay atras. Tatanggapin mo na, sige ka. Itatapon ko yan pag binalik mo sa akin. Sa huli ay hindi na nagmatigas, sinika at nagpasalamat. Bago tuluyang sumakay si Katrina sa kotse, ay niyakap pa siya ng kaibigan sabay sabing, see you next time. Pagkatapos ay saka na si Katrina sumakay sa kotse at nagmaneho paalis habang makikita sa side mirror si Nika na kumakaway-kaway. Makaraan, ang halos 1 oras ay nakarating na siya sa bahay. Hininto niya ang kotse sa tapat ng gate saka lumabas. Naglakad palapit sa doorbell saka pinindot ang intercom. Kuya, ako to. Pakibuksan ng gate. Maya-maya pa ay tumugon naman na nagbabantay sa gate. Saglit lang, Miss Katrina. Matapos ay bumalik siya sa sasakyan ngunit bago makasakay ay namataan niya ang papalapit na kotse. Nakita niya agad kung sino ang driver. Pero wala siyang pakialam kaya sumakay na siya at naghintay na bumukas ang gate. Pero ilang sandali pa ay kumakatok na si Xavier sa bintana.
Pwede ba tayo mag-usap? Tila wala naririnig si Katrina. Ang atensyon ay nasa gate na unti-unti nang bumubukas. Katrina. Doon lang niya ito binigyang pansin. Sa kanya ibinaba ng kaunti ang bintana ng sasakyan. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron. Marami akong gustong sabihin. Tumalim ang tingin ni Katrina. Sigurado ka? Di ka natatakot na malaman ni Bea? Napati imbagan si Xavier. Maiintindihan niya kung mag-uusap tayo. Natawa ng pagak si Katrina. Are you sure? Di mo pa ata talaga nakikilala yung pakakasalan mo. Ikaw ang hindi ko lubos na kilala. Nanlisik ang mga mata ni Katrina. Na-offend siya sa sinabi nito na tila ang taon na pinagsamahan nilang dalawa ay baliwala lang. Nainis siya kaya inangat niya ang bintana, ngunit inarang agad ni Xavier ang kamay. Ano ba? Gusto mong maputulan ng kamay? Ngunit walang balak ang binata na alisin ang kamay hanggat hindi sila nag-uusap kaya hinawakan niya ito. Agad naman binawi ni Xavier ang kamay, bakas ang takot sa mga mata. Kaya napaismid si Katrina. Takot ka? Kahit sinabi naman ng doktor pati ng tiyuhin mo na wala akong sakit at hindi nakakahawa ang mga infection ko sa balat. Natauhan naman si Xavier. Nabigla lang ako. Naiiling na lamang si Katrina. Sa tingin ko may mabuti rin namang naidulot ang pagkakakidnap sa akin. Saka ito makahulugan tiningnan diretso sa mga mata. Hindi ako makakasal sa lalaking gaya mo. Ano? Pagkatapos ay ipinasok na ni Katrina ang kotse sa loob. Matapos maiparada ay lumabas na siya. Saglit na nilingon ang kotse ni Xavier na ipinasok din ito at ipaparada sa tabi ng kanyang sasakyan. Nang tinignan ni Katrina ang bentana ay masama ang tingin nito sa kanya na nginitian lang niya. Natutuwang nainis niya ito. Nagawa niya saktan ng igaw nito, saka siya tuluyang pumasok sa loob. Paakyat na siya ng hagdan nang makarinig na tawanan mula sa living area. Naalalang may bisita nga pala sila, girlfriend ni Gabriel. Hindi niya pa ito nakikilala kaya sa halip na pumanhik sa itaas ay dumiretso siya sa sala upang makita kung sino ito. Ngunit nabigla siya nang mapagmasdan ang mukha ng babaeng katabi ni Gabriel. Alyssa? Hindi si Katrina. Makapaniwalang ang nobya ng kapatid ay ang babaeng matagal na hinabol-habol si Xavier. O diba? Napakalupit ang twist ngayong araw mga Kamaritan TV. Ang aral na iiwan natin ngayong gabi? Huwag agad manguhusga na hindi alam ang buong kwento. At lalong wag magpapapasok ng mga taong kaduda-duda ang intensyon sa buhay mo. Ano kaya ang totoong pakay ni Alyssa sa kapatid ni Katrina? At magkakasundo pa kaya sina Dr. Rafael at Katrina? I-comment ang inyong hula at mag-like, share at subscribe na. Hanggang sa muli, ito ang inyong paboritong chismosa. Bye mga Kamaritan TV!